Naglabas ng isang open letter si VP Inday Sara laban kay Chief PNP Romer Marbil sa pagtanggal nito ng 75 police officer ng kanyang detail or bodyguard, lalo na sa kanyang pamilya at sa kanyang panunungkulang bilang Vice President of the Philippines. Sinabi ni VP Inday na batas ka lang at hindi ka Diyos. Si VP Sara lang talaga ang dapat na mga siwa kung ano magiging seguridad ng kanyang pamilya. Sa pag-ilis nito noong July 24, palabas ng bansa ay nakita sa isang video ang kanyang asawa, ang kanyang mga minor de edad na anak sa NAIA International Airport para sa kanilang biyahe papuntang Germany. At ito nga ay naglahad nga si VP Sara na hindi raw makatwira ng ginawa ni General Marbil sa pagtanggal sa kanya ng kanyang mga security personnel. Ang sinabi naman ng mga kaalyado ni Inday Sara talaga nang ginagawa daw ng administrasyon ni PBBM na sikilin lalo na ang seguridad ni VP Inday Sara sa pagtanggal nito ng kanyang mga security personnel na dinaan lamang kay General Marbil na siya lang nag-utos na bawasan nga ang kanyang mga VIP security. Grabe talaga itong nangyayari sa ating politika na sinasabi nga ng ilang political analysts dahil nga sa paparating na midterm election talagang kanya-kanyang gawaan ng hindi maganda laban sa isa't isa, lalo na nga kay PBBM at kay dating Deputy Secretary na si VP Inday Sara na tiniwalag nga sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At ito na nga ang sinasabing ganti, lalo na raw si First Lady Lisa Araneta na maaari daw ito ang direktang nag-utos kay General Marbil para bawasan nga ang kanyang security personnel. So talagang ganito nga talaga ang political landscape sa ating bayan talaga. Kung sino talagang nakaupo ang siya talagang magbibigay ng tamang sasabihin sa mga kanilang nasasakupan, lalo na ang Chief PNP na naghihintay lamang ng utos sa itaas, lalo nga kay PBBM, kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Grabe talaga, no? Medyo talagang masalimuot itong Marcos versus Duterte, lalo na raw sa midterm election at ang kanilang mamanupin sa Senado, sa pangunguna nga daw ng ilang magagaling na senador, lalo na yung sinasabing tunay na oposisyon, ang binibida nila yung Kiko Bamenchel, at ang sinasabing makabagong oposisyon na ang binibida naman ang Duterte, kasama si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Ito ang mainit na nangyayaring kapangan ngayon para bumuo ng magic term na ilalaban sa Senado. Ngunit talagang medyo naapektuhan ito na simula na raw ng pagbanat sa mga Duterte. Ito ang pagtanggal nga ng mga VIP security personnel ni Inday Sara. Meron naman daw natirang 45 security personnel na nagmamando sa Office of the Vice President at sa kanyang mga pamilya na sinasabi nagbabantay din sa kanyang mga minor de edad na anak kasamang kanyang asawa. Ito talaga ang galawan sa politika, lalo na talaga ngayon mag-election na. Hindi natin alam kung ano pa ang susunod na mangyayari. So dapat talaga tayong mamamayang Pilipino, particularly si Juan Pasang Cruz, matuto na tayo kung sino ang iboboto natin sa Senado, lalo na yung mga re-electionista na nawala namang ginawa nung nakaupo sila at walang magandang batas para sa mahihirap na katulad ni Juan Pasang Cruz na hindi na alam ang gagawin sa walang humpay nagpataas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at ilang mga bayarin na binabayaran ng ating pangkaraniwang maralitang si Juan Pasang Cruz na hirap na talaga. Paano kunin ng 3 beses na pagkain sa isang araw para ilapag sa kanilang hapagkainan?
Ito namang ating mga politiko talaga nagbabangyan at nagtitirhan sa kanilang mga pamilya, lalo na itong Marcos versus Duterte. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag sa ating political landscape dito sa ating mahal na inang bayan.